So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may binabanggit po ngayon itong si Trillanes, no, na dating sinungaling, pagkakaalam natin. Ayan, no? So, ngayon, di ba? Dating sinungaling, di ba? Kasi dati hindi tayo naniniwala sa kanya. Tapos ngayon naniniwala na tayo sa kanya, di ba? Kaya ako nabanggit yun. Baka, ano. So, ngayon, ito sabi ni Trillanes, no? Okay. Sabi ni Trillanes, nagbabala, Bongo, Oscar Albayalde, isusunod na ICC. Tandaan nyo mga kababayan, no? Nung sinabi po ni Trillanes na uhuli na si Digong, walang naniwala. Tawa pa ng tawa yung mga DDS. Well, siguro may parte po ng isip natin na din po tayo mga pro-BBM, medyo skeptical din po sa mga sinasabi ni Trillanes dati. Pero nangyari na nga lang bigla, no? Na-arrest si Digong. Yung mga bobong mga DDS po na pinagtatawanan ng si Trillanes, hanggang ngayon pinagtatawanan pa rin. Alam nyo, ganyan po kabobo yung mga DDS na yan, no? Di ba? Tingnan nyo sabi dati ng mga bobong mga DDS, papaniwala kayo dyan kay Trillanes, sinungaling yan. Wala namang sinasabing totoo yan. Sinungaling. Di ba nga, sabi ng mga bobong mga DDS yan na kasi nga daw po, sinabi nga ni Trillanes na huli na raw po si Digong. Nung nahuli na po si Digong, tayo mga bobong mga DDS, ang tingin pa rin kay Trillanes, sinungaling pa din. Nangyari na nga Di ba? Yung tinatawanan nilang sinasabi nga po nilang sinungaling si Trillanes, nangyari na nga. Napakulong na nga si Digong. Hanggang ngayon, ayan pa rin paniniwala ng mga bobong mga DDS. Wala yan, sinungaling yan si Trillanes. Putay, tatay nyo nga, napakulong sobrang katangahan na po niyan, mga Duterte bobo supporter. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni dating Senador Trillanes, di ba? Ito na susunod. Maaring sina Christopher Bongo at dating Philippine National Police Oscar Albayalde ng susunod na issuean ng warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay ng madugong giyera kontra droga ayon kay dating Senator Trillanes IV. So tandaan din po natin mga kababayan na sinabi rin po ni Trillanes dati na ang susunod na po na arestuin dyan si Bato. Sabi niya ngayon, di ba, by layer nga daw po yan, di ba? Si Bato. Tingnan nyo itong mga bobong mga DDS nahuli na nga si Digong. Sinabi na nga po niya na next na nga si Bato de la Rosa. Ano nangyari kay Bato ngayon? Ayan na, nagtatago na si Bato. Pero sa mga bobong mga DDS, wala, sinungaling pa rin si Trillanes. Bobo talaga. Napakulong na yung tatay Digong nila. Nagtatago na nga si Bato. Wala, sinungaling pa rin si Trillanes. Ayaw nyo pa rin maniwala. Di ba? Sabi sa inyo. So ngayon, mga pabayan, ngayong sinabi naman po ni Trillanes na ang susunod na nga po si Bongo, binabasa ko na naman yung mga comment. Di ba? Basa ko naman yung mga comment. Wala, di totoo yan. Nung alis Trillanes. Okay. So ito yung statement niya, no? Communications with the ICC, are you still in touch with them? Do you still have that thing, what you've called the solidified na across the years that you have had that exchange as someone first to file a communication against former President Duterte? Yes, we continue to engage with them kasi interested party tayo rito at we want to see this through. Nasimula natin to, then tatapusin natin. Ngayon maraming mga name-mention dun sa iba't ibang mga documents regarding the complaint or regarding the case of Mr. Duterte, yung mga sinasabi lang co-perpetrators. But ultimately, interesado yung ICC doon lang sa mga most responsible. They're not really after even the mid-level operators.
So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 ang mai-issuehan. Including former President Duterte na po yun. Yes. So tatlo. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other 2? Bongo and Albayalde. Yan. At But, what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, baka nga totoo yung sinasabi ni Or yung kay Ombudsman Senator Bato, yung ngayong year na po, tapos yung dalawa would be Albayalde and Senator Bongo. Yes, oo. Mga next year na yan sila. Ayan ha. So, tingnan nyo. Okay. Ako talagang matutuwa talaga ako pag inulong niyo si Bongo. Puta, trapon-trapo eh. Grabe no? Na-master na po ni Bongo yung pagiging trapo sa totoo lang. Hindi niyo ba napansin? Di ba? Punta kayo sa Facebook ni Bongo. Makita nyo doon. Si Bongo kumakain ng taho. Si Bongo kumakain ng kwek-kwek. Si Bongo umiinom ng buko juice. Tapos namimigay sa mga tao. Naka-video. Oh. Trapon-trapon mga babayan. Kung magsalita, ang bait-bait. Ako po'y naawa kay dating Pangulong Duterte na yan po di ba? Oh. Pero in the first place, mga kababayan, wag po tayong maluloko ni Bongo. Kasi, paano ko nasabing trapo si Bongo? Effective eh. Tingnan nyo nag-number 1. Si Bongo nung nakarang eleksyon. So yung pag ganun ni Bongo na kalusugan, ek-ek niya, puta, epektibo sa mga tao. Alam niyo, ito po yung isa sa pinaka-ipokritong propaganda ng isang politiko eh. Pumapatay ng tao dati, tapos bumubuhay naman daw ng tao ngayon. Dahil sa kalusugan. Tingnan nyo O parang ito, tingnan nyo to. Dati tapang-tapang nyo dati kung magsalita kayo. O. Parang ganyan no. Wala pong reward system na ito last year to no, nung iniimbestigahan siya sa Quadcom. Ito yung sinabi ni Bongo. Wala daw reward system. sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Masyado nung baseless. Trapon-trapo talaga. Sabi ni Bongo, hindi totoo yan. Masyadong baseless yan. Pero balikan natin, June 2016, ano sabi ni Digong? 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent there nakakalat into drugs, and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi di ba? sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit So yun di ba? Nakita nyo, di ba? May reward system o wala? Ano sinasabi ni sabi ko sa inyo gago yung si Bongo Baseless daw po yung bintang na reward system. Hindi ko naman sabi. 3 milyon. Pati yung alipores. Ngayon, paano to ngayon? Dun tayo sumabit. Kasi, ang nangyari dito, papatay na lang po sila ng tao dahil sa reward system. Paano natin malalaman na na alipores ng drug pusher yan? O drug lord, ipinatay nyo na. Di ba? Tingnan nyo naman. Tapos sabi ni Bongo, walang reward system, baseless yan. Yung bunganga ba ni Digong, hindi babasehan yon? Tapos 2019, sinabi mo rin, baseless daw. Ito nga, di sinasagot ni Bongo to rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon.
1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their Si Bato rin, ganun din si Bato. Oh. part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang polis, hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan, tawag yan, yung hindi, yung hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi, dead or alive. Paano lang yung legal means yun? No? So, tinan nyo ha. So, ibig sabihin pala, yung pagpatay-patay dati na panahon ni Digong na may reward system, naging legal. O, so kalaswak po talaga yon. Crimes against humanity talaga yon. O. Ganyan dating, si Bongo ganyan eh. Nung panahon ni Bongo, nung panahon ni Digong, di ba, ang tatapang nila. Ang tatapang ng mga buhakan, bawal pala, wag mo lang. Ang tatapang ng mga yan. O, tapos ngayon, wala po kaming kinalaman dyan sa sa reward system na yan. Ngayon, bilang bumaik bigla. Ano ko dito sa mga to, no? Ganyan sila dati. Pero ngayon, si Bongo ganito na. Dati, ang yabang-yabang nila dati, ngayon ito na si Bongo. Tingnan nyo, ganyan na. Bait na ngayon eh. Minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, di natin siya nakikita, di natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad. Di ba? Puta. Ngayon, maawa kayo kay Digong, samantalang dati. Sabi ko nga, kung pumatay sila ng tao, akala mo pumapatay lang ng pusa eh. Diyos ko. Ngayon, iba na eh. Mga kababayan, maraming salamat po. Kawawa naman po si Tatay Digong. Samantalang dati, may reward system. 3 milyon. 2 milyon, kalating milyon. Tapos ngayon, kawawa naman po si Digong, kawawa naman po si Tatay. Trapon-trapo mga kay-streetwise. Ganyan po ugali ng trapo. At effective. Doon talaga ako nagtataka, effective. Kasi nga po, number 1 po siya nung nakarang eleksyon. Alam nyo, may mga kaibigan po tayo mga DDS eh. Especially may mga vlogger po yan si Bongo. May mga vlogger yan si Bongo, oo. Mga di nga lang ganun kasikat, pero may mga vlogger po yan. May monthly allowance nga sila kay Bongo eh. Yan, di ba? So sabi nga nila sa akin, alam mo, yan si Bongo, may pangarap din naman sa buhay yan. Sabi nila, ng mga vlogger ni Bongo hindi naman kasi papayag yan na nasa anino na lang siya ni Digong habang buhay. Putoy, so ibig sabihin may plano maging presidente si Bongo? Kung pagbabasihan po natin yung mga binabanggit sa akin ng mga vlogger niya. Di ba? Kayo ba? Gusto niyo yun? Bongo, presidente? Di ba? Doon ako natatawa eh. Maawa kay Digong, pero yung mga pinatumba nila, di kayo naawa. Ako mga kababayan, nakausap ko eh. Ay nakausap ko po yung mga tao eh. Nakausap ko po yung mga pamilya na biktima ng tukhang eh. Totoong may biktima ng tukhang. Totoong may patayang nangyari. Di ba? Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng i-overlook po yan kasi buhay po dito yung nawala. So yun mga babayan, so kayo po nung masabi niyo nga po dito, sa susunod na raw po na bibigyan ng arrest warrant si Bongo. So deserve ba ni Bongo na babigyan ng arrest warrant? So tingin niyo po ba si Bato ba? Si Bato. Si Bato, mahuhuli na ba si Bato? Kaya nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share din po ng video po na to.